Good morning po. Tayo po'y mag-aral ng salita ng Diyos. Aklat po ng Kawikaan, chapter 4, verse 23. Ang puso mo'y ingatang mabuti at alagaan, pagkat iyan ang siyang bukal ng buhay mong tinataglay. Cultivate a good heart. Ako po'y naniniwala na majority of our problems, yung mga problema po natin sa buhay, malulutas po yan kung maganda yung kalagayan ng ating puso. Kaya ang Diyos po talagang ang binago niya po sa atin ay yung pong kalagayan ng ating puso. Ano po nung tayo na born again? Sabi sa Ezekiel 36 verse 26, ano po? Bibigyan ko kayo ng bagong puso at bagong espiritu. Ang masuwayin ninyong puso ay gagawin kong pusong masunurin. So, merong kakayahan yung ating puso, ano po, na magbago. At sigit sa lahat, yung ating buhay po ay maaayos po kung magiging maganda yung kalagayan ng ating puso. Alam niyo po yung mga nasa sandibutan, pinipilit nilang lutasin yung kanilang problema, taglay-taglay yung maling puso. Kaya lalo pong nagkakagulo. Makikita niyo po yan sa pamilya, sa relationship ng mag-asawa, sa magulang sa anak, maging sa society, maging sa gobyerno, sa halip na malutas yung problema, nauuwi po sa pag-aaway-away at pagbabangayan lamang. Kaya ang nangyayari po lalong humihirap yung sitwasyon po ng buhay ng isang tao. Kasi ang pinanggagalingan po ng lahat ay ang kalagayan ng puso ng isang tao. Ngayon, sa mundong ito, hindi natin maaalis na marami pong problema. Totoo po yung sinasabi sa Mark chapter 4 verses 14 to 20, tayong mga Kristiyano, sa mundong ito kakaharapin po natin yung mga problems, mga pressures of this world, yung pong mga tao na ipe-persecute po tayo, at maging yung mga ginagawa ni Satanas na mga persecution sa buhay ng mga believers. May experience talaga po natin yan. Pero ipinapangako po ng Biblia na kung tayo po'y merong maayos na kalagayan ng puso, mahaharap natin itong mga problemang ito na meron sa mundong ito, At ang sabi pa nga, mamumunga po tayo. At ang sabi ng Biblia, 30-fold, 60-fold, and 100-fold. Ganun po ang Kristiyano kahit sa mundong ito, maraming problema, maraming pressures, maraming persecutions. Ang isang Kristiyano, magtatagumpayan. At higit sa lahat, mamumunga siya kahit siya ay nabubuhay sa mundong napakagulo. Kaya anong sikreto? We must cultivate a good heart. Ngayong na born again na tayo, malaki ang potential natin, na magkaroon ng magandang buhay, dito po sa mundong napakagulo. Kaya maniwala po kayo sa sinasabi ng Proverbs chapter 4, verse 23, na napakalinaw po dyan. Ang sabi, above all else, guard your heart, for it is the wellspring of life. Kita po ninyo yung power ng ating binagong puso. Bubukal dyan ang buhay. Kaya ang napakahalaga po unang-unang katotohanan ay huwag natin ilalayo po yung ating puso sa salita ng Diyos. Kailangan malapit po palagi yung ating puso sa salita ng Diyos. Lagi tayong nakikinig ng salita ng Diyos. Sabi sa Romans chapter 10, verse 8, at sa Psalm 119, verse 11, totoo po yung sinasabi rito ng psalmist na I have hidden your word in my heart that I might not sin against you. So ilalayo tayo sa pagkakasala ng salita ng Diyos. Kaya mga Kristiyano, para talaga alagaan ninyo yung inyong puso, kailangan po pakainin nyo araw-araw yan ng salita ng Diyos. Pangalawa po, yung sinasabi sa Biblia na dapat magkaroon tayo ng puso na namumunga, productive. Gustong-gusto ko po yung sinasabi sa Luke chapter 6, verse 45. A good person produces good things from the treasury of a good heart. So yung ating puso pala,
Tama dapat palagi ang laman niyan para tama po yung ating sinasabi. Ano po? At sa pamamagitan po ng ating mga sinasabi, ano po, sabi diyan, ay nagpo-produce tayo ng mga good things. Napakaganda nung translation dito. Ano po? From the treasury of a good heart, we can confess good things in our life. Ano po? Pwede nating i-confess yung good health. Ano po? Good relationship sa pamilya po natin, sa ating po mga churches, sa pakikitungo natin sa isa't isa, ano po, pwede nating i-confess, ano po, na tayo'y pagpalain ng Diyos sa lahat ng area ng ating buhay. Kasi ganoon po pala yung pagkatama ang kalagayan ng iyong puso, ano po, sa pamamagitan ng iyong sinasabi, ay nagpo-produce ka ng mga good things sa iyong buhay. Kaya napaka-productive po nitong brand new heart na taglay-taglay natin, mga kapatid. Ito pa po, ano po, ang sabi ng Biblia, dahil tayo na born again, ano po, ang ating buhay ay malinis na. Tayo'y napatawad na, ano po, sa pamamagitan ng dugo ng ating Panginoong Hesus. Kaya sabi sa Matthew chapter 5, verse 8, Blessed are the pure in heart, they shall see God. Kaya makasasamba na tayo sa Diyos, sa Espiritu at katotohanan. And then mapapansin nyo po, no? Ang Biblia rin sinasabi na kapag tama po yung kalagayan ng ating puso, tataglayin natin yung tinatawag na peaceful and joyful heart. Ano po? Na sinasabi sa Proverbs chapter 14 verse 30. A heart of peace gives life to the body. Kita ninyo, pagpayapa yung ating puso, maging yung ating katawan ay naaapektuhan. Kaya ang sabi ng Proverbs chapter 17 verse 22, a cheerful heart is a good medicine. Kaya maging yung ating health, mga kapatid, pag maganda yung kalagayan ng ating puso, aayos po yan. Ano po? At higit sa lahat, ito yung gusto ko, ano po, yung puso na punong-puno ng pananampalataya na binabanggit sa Hebrews chapter 10 verse 22. Yan yung klase ng puso na na-empowered ng pananampalataya na nakakalapit tayo sa Diyos with a sincere heart and full assurance of faith. So hindi tayo nag-aalinlangan pagka tayo nagpe-pray. Tayo laging naniniwala na tayo po ay pagpapalain ng Diyos at lagi niyong tatandaan na mula sa inyong puso, ano po, bubukal ang buhay, ang bagong buhay na ibinigay sa atin ng ating pong Panginoong Jesus. So again, ito si Pastor Jojo nagpapaalala upang daluyan tayo ng pagpapala, manatili tayo sa kanyang salita. Good morning.